pinagtatanggol mo si Michael Yang. Oh, tinan mo ugali mo. May ugali ka pang hindi maganda rito. Hindi mo kinakailangang magkaroon ng ganyang ugali. Sinasabi ko lang sa iyo ang totoo. Eto, last warning ko sa iyo ha. Sa nangyari, you're lying. Oh, gusto mo i-cite ko na? Ano pa yung mukha mo eh. You're not respecting this committee. And I warn you, this will be the last. Kanina nang tinatanong kita, akala mo hindi kita babalikan? Now you admit that it's all about your command responsibility. I don't lie, Mr. Chair. You're not lying, you lie just a few minutes ago. Are you not lying? No, Mr. Chair. Also, Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt General Wilkins. Pasensyahan po tayo dito. Pinagbigyan na nga kita. May I make some minor amendment to the motion? Please continue. Since we have ruled that General Wilkins Villanueva to be cited in contempt, may I move that the serving of the penalty of contempt will be served when we come back after the holiday seasons in January. So move, Mr. Chair. So, Wilkins, ilang buwan yung sinurveillance si Alan C? 3 months, Mr. Chair. So, dun ba sa 3 months na surveillance ninyo, hindi nyo na nakita o narinig na lagi niyang kausap si Michael Yang? Wala, Mr. Chair eh. So, hindi... Honestly, Mr. Chair, kung alam ni Asherto at alam ko na involved si Michael Yang, Mr. Chair, hindi makakalusot si Hindi, Michael pero Yang. ganito, sabi mo kanina, it was a joint operation Yes, between Mr. the Chair. PIDEA at saka EDSOT, correct? Yes, Mr. Chair. PIDEA, represented by you and your team, at si PIDEG o si EDSOT, represented by Colonel Asherto at Yes. saka yung team niya. Yes, Mr. Chair. Pero dun sa report ni Colonel Asherto, at lagi niyang sinasabi sa atin na meron siyang intelligence report against Michael Yang. Hindi ba niya shinare sa iyo yung information na, yung intel na yan? Yun nga ang problema sa kanya, Mr. Chair eh. Kasi during the time na magkasama kami, wala namang Michael Yang kami. Kasi if it was a joint operation, sabi niya may Michael Yang, sabi mo wala. Kaya napakahirap timbangin kung ano ba yung rito issue. But we will get to that more comprehensively in the next probably hearing, no? Mr. Chair, gusto ko lang pong sabihin kay Mr. Wilk, the last hearing that we had, nung sinasabi niya yung tungkol sa buhay mo, Mr. Wilkin, ako nagsalita, no? Di ba? Nasigawan pa nga kita sapagkat hindi mo naman sinasabi yung tungkol sa buhay mo eh. Pinagtatanggol mo si Michael Yang. Oh, tinan mo ugali mo. May ugali ka pang hindi maganda rito. Hindi mo kinakailangang magkaroon ng ganyang ugali. Sinasabi ko lang sa iyo ang totoo. At the time that you were actually telling us who you are and your family, you mentioned Michael Yang and you even protected him. Yun ang nakalagay. If you want, we could be able to get record para makita dyan, malaman natin. Mr. Chairman, thank you. Okay, salamat, Congressman Abante. Yun lang, no? It still remains a puzzle to most of us, considering that merong joint operation, pero yung side ni Colonel Asherto, meron siyang intel against Michael Yang, and on the side of PIDEA, where most of it are your team, no? Team, kasama mo yun, pati si Carillo, kayo nagsisurveillance kay Mr. Alan C. Doon sa surveillance nyo kay Alan C., sinabi mismo ng asawa ni Alan C. na madalas silang pumupunta sa DCLA, kausap si Michael Yang. Pero sa inyong report, wala yun. Sige, please respond to that and then we will ask the next interpellator. Sige, yes, General Ito na nga Wilkins. kasi, Mr. Chair eh. Kasama ng team ko yung EDSOT. Kung alam ni Asherto na merong Michael Yang, si Michael Yang makikita lang sa DCLA, Mr. Chair eh. Hindi naman nagtatago si Michael Yang during that time. Lumabas, Mr. Chair, si Michael Yang 2016. And so, sa akin, wala akong idea na involved si Michael Yang doon. Pero hindi na share sa iyo ni Colonel Wala, Asherto. Mr. Chair eh. So walang exchange of information kayo. On that Dumoy clandestine laboratory operation, Mr. Chair, ang target lang is Johnson Chua, Alan C., and Alex Kim, Mr. Chair. Kung merong Michael Yang, Mr. Chair, na i-share dapat si Asherto
Ang daling kunin sa ang daling puntahan sa DCLA. Hindi, kasi, like example, no, ito si Alan C., Chinese citizen ito. Dumayo ng Pilipinas, napunta ng Davao. Ang kausap, mga Chinese. So definitely, if Alan C. Is a drug lord, maaaring ang mga kausap niya sa Pilipinas na Chinese din, ay maaaring may involvement sa kanyang negosyo. And I'm sure nasagi niyo yan o natisod niyo yan doon sa inyong intel. It's just that it's still a puzzle to us kung bakit hindi lumalabas ang pangalang Michael Yang sa side mo. Pero sa side ng ka-joint operations mo, ay lumalabas. So again, kagaya ng nasabi ko kanina, we will discuss that, deliberate on that in the next Quadcom hearing. And I hope you will still be here to cooperate with us, General Wilkins. Mr. Chair, Yes, I'd just like to share my observation okay. in connection Share- with what you said. Okay, No short questions, observation. just observation lang. And then we now move to Chairman. Congressman Ernix Junicio. Sige, Congressman Kit. Yes, sir. Yes, because I also questioned Director Wilkins about it before. And he mentioned nga na they picked up 11 other Chinese persons who were living right next to Alan C. Living lang. No, nakatira lang doon sa apartments right next to Alan C. They picked them up because they were considered persons of interest. Just because they were living right next to Alan C. Now the question is, why wouldn't you go and question Michael Yang if Michael Yang was a business partner of Alan C? Pinick up mo nga yung mga kapitbahay lang na Chinese din. Bakit hindi mo man lang questionin yung Michael Yang na pinupuntahan, sabi ni Jed C, pinupuntahan nila, kinakausap nila. Yun nga that's what's boggling me kasi pinick up mo yung 11 others who are just residents and residing near Alan C, yet hindi mo pinick up yung taong kausap nila at kanegosyo nila. Yan si Michael Yang. Yun lang po, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Kit. Can we show a picture of the Secretariat? Paki-flash mo nga yung picture, papa-identifyin muna natin kay ano. Miss Jed Pilapilsi, kilala mo ba yan? Ayun, sa likod. Ayun. Ito sa harapan. Ito. Yung mukha niya po, parang almost the same, parang ganyan. Kaya lang kasi yung picture niya, Kanino? parang madumi, ano ba yan? Kaninong mukha yan? Yan si Johnson Chua po. Okay, Johnson Chua. Okay, sige, salamat. Thank you, hindi yan madumi. Luma lang yung picture. Okay, sige, thank you. Next, we'd like to Mr. Chairman, yes, SDS. meron lang akong kay General Wilkins. General Wilkins, nung dinetain niyo po si Jed, meron po kayong warrant of arrest? Wala po, Mr. Chair. Ano po ang basihan niyo? Bakit niyo ikinulong? Hindi naman kinulong, Mr. Chair. She was invited for interview. She was invited, but after the interview, ba't di niyo po pinalabas? Ano po ang basihan niyo? Bakit hindi niyo binalik? Yun nga, Mr. Chair, I cannot, since it's already delegated to my investigator, hindi ko alam kung ilang araw ba siya doon. Basta ang instruction ko is to conduct interview on Jed Pilapil because talagang person of interest siya, Mr. Chair. As to detaining her, no personal knowledge ako, Mr. Chair. Kasi nagpa-follow up operation kami doon, Mr. Chair. During that time, we are busy conducting follow-up investigation and operation on other sites. Kung nasaan na ando ng mga warehouses, Mr. Chair. DG, ikaw ang head of the agency. Kailangan po alam nyo yun. Diba? So, kung yung mga subordinate nyo, in-interrogate yan, you will approve it. Kasi, hindi ho pa biro-biro to kasi kanina pa ako nakikinig. Kasi si Jed, si Ma'am Jed, nakulong siya na walang warrant of arrest. Parang kidnapping po ang ginawa nyo eh. Parang ganyan nakikita ko kung walang warrant of arrest kung hindi nyo binalik. Si Ma'am Jed. I believe, Mr. Chair, hindi naman siya nakulong for... Hindi ko alam, Mr. Chair. I don't have the knowledge eh. Kaya hindi kita masagot, Mr. Chair eh. Hindi ko alam kung ilang araw ba siyang nakulong doon, Mr. Chair. Mr. Chairman, can I, Yes, Congressman Ako. Congressman With the Ako. indulgence of SDS Gonzales.
Uh, General Wilkins, si Madam Jed Lapid, may dalawang beses na kinuha ng PDEA, if I remember it right. One, when you went to the apartment, kinuha siya. And in January 4, 2005, pinuntahan ulit siya, kinuha ninyo siya. After that, hindi na siya nakalabas. Yun ang katuparan. And it is on record ng PDEA blatter na binabasa ko. And I do not know the reason why. You do not know. Pares tayo nang galing sa police, di ba? You are more ranking than Colonel Asierto. Tama. Pareho lang kami ng Mr. Chair. O, pero yung issue ay drugs. Tama. Yes, Mr. Chair. And pursuant to the law, lahat ng operation ng police tungkol sa illegal drugs, it should be coordinated with PDEA. Pursuant to the law. Tama? Yes, Mr. Chair. So in other words, sa joint operation na binabanggit mo, ikaw ang overall ground commander. Yes, Mr. Chair. And you are the one responsible for what your men will do and will not do. Tama? Yes, Mr. Under Chair. the principle of command responsibility. Eh, bakit Yes. dinideny mo ngayon na hindi mo alam? You should accept responsibility for all the things that your people did outside the bounds of law. Di ba? Turo sa atin yan eh. And now, here, naririnig ko yung sagot mo kay SDS. You do not know anything about it. Inihuhulog mo na yung mga tao mo. And that is not supposed to be the case for a commander. Di ba? Eh, sagutin mo si Juan, si SDS ng tama. You are the overall commander of the joint operation. Kung ano man ang mali doon, sagot mo dapat. Kasi ikaw ang commander eh. Yes, Mr. Chair. Yes, answer the questions of the SDS properly. Kasi, nagtataka ako. Pares tayo ng pinanggalingan. Pero hindi ganyan yung pagkaturo sa akin. Thank you, Mr. Chair. Man, Thank you, Congressman Akop. With the indulgence again of Congressman Okay, I will give the Gonzales. floor to Chairman Okay, Carabas. Congressman Paduano, you are recognized. Chairman, anyway, naunahan lang ako ni Chairman Akop. Kasi, General Wilkins, eto, last warning ko sa iyo sa nangyari, you're lying. Oh, gusto mo i-cite ko na? Paano-ano pa yung mukha mo eh? You're not respecting this committee. And I warned you, this will be the last. Kanina nang tinatanong kita, akala mo hindi kita babalikan? Now you admit that it's all about your command responsibility. Well, in fact, magtuturuan na, Asierto, dinideny mo. Of course, your words against the words of Asierto. Now, eto si Jed. Did you really interrogate personally, Jed Pilapil? Yun nga, Mr. Chair, hindi ko kasi maalala na nakinausap ko siya. Basta ang alam ko, nasa opisina siya, Mr. Chair. Ayun And yung I problema. don't lie, Mr. Chair. You're not lying, you lie! Just a few minutes ago. Sa harap ko. Sinabi mo na that authority was delegated to your personnel. Yes, Nung, Mr. Chair. nung tinanong ka ni Chairman Akop, inamin mo. Question of command responsibility. Are you not lying? No, Mr. Chair. Also, Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt General Wilkins. Pasensyahan po tayo dito. In violation of Section C, Section 11, letter C, of our rules. So move, Mr. Chairman. Pinagbigyan na nga kita. Yun pa ang sagot mo? There is a motion to cite in contempt General Wilkins Villanueva for violating Section 11, paragraph C, refusal to answer relevant questions from the committee. This was duly seconded
And do I hear any objection? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chairman, can I move for 1 minute? Suspension. One chair just ruled on a motion to cite in contempt General Wilkins Villanueva. And this was duly seconded, and there was no objections recorded, and the motion was carried. But in a huddle between my co-chairs, we were discussing as to where we will detain General Wilkins Villanueva to serve the contempt order by this committee. But before that, our senior deputy speaker has signified his intention to make a manifestation. So at this point, I'd like to recognize Senior Deputy Speaker Gonzales for his manifestation. Thank you, Mr. Chairman, because the question emanates from my part, because I'm asking DG Wilkins about the warrant of arrest, and he did not answer. And I give the floor to Congressman Acop, and then followed by Congressman Aduano. Well, that's why I asked for a 1 minute suspension, if they will serve the contempt now, or maybe because in the spirit of Christmas, it's holiday, you're here. And I give the floor to General Acop, Congressman Acop. Congressman Ako, what is the pleasure of Congressman Ako? May I make some minor amendment to the motion? Please continue. Since we have ruled that General Wilkins Villanueva to be cited in contempt, may I move that the serving of the penalty of contempt will be served when we come back after the holiday season in January. So move, Mr. Chair. There is a motion as stated. Are there any Mr. second? Chairman, Mr. Chairman, before we rule, because it is seconded, may we ask some members? Nobody seconded. Is there a second? So the motion of Congressman Akop is to implement the contempt order of General Villanueva after the holidays. Is this the amendment to the motion? No, I would like to second the motion. You know, I believe in the spirit of Christmas, and I'm not even a Christian. So, in the spirit of your forgiveness, a season of forgiveness, I would go with the motion of Okay. General Ako. Thank And you, a second Congressman motion. Adjong. There was a second. Any objection? Hearing none, hearing no objections, the motion is carried. The serving of the detention of General Wilkins Villanueva as a result of the contempt order by this committee will be implemented when we resume the Quadcom hearing in January of 2025. So now to continue. Mr. Chairman, just for clarification, I will not object to the amendments to the motion by this representation. But when you say resumption of the Quadcom, the hearing, or the resumption of session? The House. resumption of the next scheduled Quadcom hearing, which we will determine before the opening of or the resumption of our session in January 12. I think, Mr. Chairman, it's just, in a way, it's a compromise, no? What we have done is a compromise, but I think it's mas maganda pa po kasing schedule for the next hearing of Quadcom will be set pa upon resumption. I think upon resumption, Mr. Chairman, When you mean January 13, because the The- resumption of Congress is January 13. Congress will go on break on December 19, and we will resume on January 13, 13 po. 2025. So the detention of General Villanueva will take effect on January 13. Is that Yes, Mr. Chairman, to
to have a specific date and siguro naman mahaba na yung bakasyon na yun. Okay. No, are there any objections? Hearing none, the motion is carried. So, Comsec, please take note. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Regine Paarna, pinagmalaki ko na ako'y isang Pilipino, pero kinakahiya ko kung anong klaseng gobyerno meron tayo. 19th Congress pinaka-worst sa kasaysayan. Pahayag naman ni Simeon Reyes, how can you contempt a resource person like General Villanueva? He is a very honest person. They should abolish Congress, nakakahiya ang mga congressman na ito. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Nashmak Abaya. Wala na talaga, nakakahiya na ang Congress dahil sa kagagawa ng mga ito, nawawala na yung kredibilidad ng ating Congress. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.